Napag-usapan natin ang patungkol sa muling pag-aharap nitong sila Rimuru at Michael, kung saan balak bumawi nitong si Rimuru dito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. So hindi pa nga aware itong si Michael na itong si Rimuru ay isa na ring digital life form, kaya binantaan niya itong si Rimuru. Nag-reply naman itong si Rimuru dito na wag daw itong puro salita, sumugod daw sa kanya ito. As soon as natapos yung sabihin itong si Rimuru ay bigla uli na nag-activate ang time stop. Ini-activate ito nitong si Michael at tinatake niya itong si Rimuru gamit ang kanyang espada. Habang papalapit ang sword niya kay Rimuru ay nagbabago ang kanyang facial expression na para bang siya nang panalo. Pero ngumiti itong si Rimuru dito dahil finally daw ay nakakagalaw na rin siya sa may suspended world, kaya gumalaw itong si Rimuru at sobrang nagulat itong si Michael dito. Sabi ni Michael ay hindi daw maaari. Paano daw ito nangyari? Sabi naman itong si Rimuru ay natutunan niya daw kanina kung paano makagalaw dito, kaya ngayon ay hindi na basta obstacle lang ang tingin nitong si Michael sa kanya, kundi inire-recognize na siya nito bilang isang enemy na kailangan niyang talunin ngayon din. Nawala na ang condescending attitude nitong si Michael dahil aware na siya na wala na siyang malaking advantage. This time talagang natuloy na ang kanilang battle. Nagpalitan itong dalawang ito ng mga atake gamit ang kanilang mga espada. For the time being balik naman tayo sa point of view nitong si Velgrind. Ipinangako nitong si Velgrind na poprotektahan niya nga itong si Masayuki kahit na ano pa daw mangyari, pero walang balak itong si Feldway na mag-back out na lang basta nang dahil lang sa nandito itong Scorched Dragon. Sabi ni Feldway minamaliit daw siya nitong si Velgrind dahil balak daw ba talaga siyang tapatan nito gamit ang kanyang parallel existence. Sabi naman ni Velgrind oo daw, ito daw ang gagamitin niya sa kanya. Pero biglang nagulat itong si Velgrind sa may na-sense niya na aura dahil biglang nagbago ang presence nitong si Feldway dito. Kanina defensive itong si Feldway sa kanilang laban, pero ngayon lang nag-unleash siya ng kanyang nakatagong powers. Kasing level daw ito ni Velgrind at the very least, pero actually mas malakas pa nga daw. Dan sabi ni Feldway kung iniisip daw nito na protektahan nitong si Masayuki gamit ang parallel existence niya hindi daw yun mangyayari dahil maging siya daw meron din daw parallel existence at magpapadala rin siya doon para maging fully occupied itong Scorched Dragon. Nag-reply naman itong si Velgrind sa kanya na napaka-disgusting daw talaga ng personality nitong si Feldway. Ito daw ang dahilan kung bakit ayaw niya talaga dito. Matagal na magkakilala itong dalawang to. In the ancient past itong si Feldway ang lieutenant ng kanyang elder brother na si Feldenava nga, kaya palagi niya ito nakikita. Palagi rin nagsusumbong itong si Feldway sa kanyang lord patungkol sa ginagawa ni Velgrind, kaya talagang dati pa lang inis na itong si Velgrind dito. Tapos ngayon balak pa nitong si Feldway na adlangan itong si Velgrind sa pagprotekta sa pinakamamahal niyang si Masayuki. At ang problema pa ngayon wala na sa side nitong si Velgrind ang capable enough na mag-ensure ng safety nito. Kung hindi magagawa ni Velgrind na talunin itong si Feldway hindi niya may iligtas itong si Masayuki. Busy rin kasi ngayon itong si Testarossa kasi ito ay tumatapat kay Vega, tapos ang iba naman nilang kasama busy rin sa pakikipaglaban sa mga evil dragon spawns. Naisip dito nitong si Velgrind na nai-underestimate niya daw pala masyado itong si Feldway. Tama daw ba ang decision niya kanina na pinatulong na lang yung tatlo nitong sila Bonnie sa pagkakast ng malaking barrier? Kasi kanina nga itong tatlo nila Jiwoo ang naka-assign na additional guards nitong kanilang emperor, pero pinaalis ito nitong si Velgrind dahil sabi niya siya na nga daw ang bahala kay Masayuki. Pero ngayon na-realize niya na hindi niya pala kaya mag-isa. Kaso lang naisip rin nitong si Velgrind na kailangan rin daw talaga nung tatlo na mag-focus sa may barrier, kasi kung hindi kasama itong tatlong ito hindi may i-sustain ang material area, kasi without Minute, Bonnie at Jiwoo weekend itong material area na ito at hindi ito magiging enough para pigilan itong si Vega sa may ginagawa niya na patuloy na napag-absorb sa mga energy ng mga fallen warriors sa may ground. Kailangan rin daw talaga itong material area na ito para mai-ensure ang safety ng mga in-evacuate nila. Kaya hindi naman talaga mali yung naging order nitong si Velgrind kanina, pero naiisip niyang mali yon dahil ngayon nga in danger na uli itong si Masayuki. Ang mga nandito lang na kayang pumotekta kay Masayuki ngayon itong sila Moss, si Shen at ang saint na si Hinata. Pero nakikita ni Velgrind na hindi sapat itong mga ito para pigilan ang apat na evil
evil dragon spawns, kaya hindi mapakali itong si Felgrind ngayon sa kanilang situation. Narinig ni Felgrind ang usapan ngayon nitong sila Hinata at Moss. Sabi ni Moss ay hindi daw kaya nitong si Hinata na ihanda lang 3 dragon spawns at the same time. Sabi naman ni Hinata ay na-appreciate niya daw na concern nga itong si Moss sa kanya, pero pwede daw ba na wag siya nitong tingnan with a disappointed look kasi ginagawa niya rin naman daw ang best niya. Dahil sa conversation na ito na narinig nitong si Felgrind ay lalo siya nag-alala kasi kitang-kita na nga niya na hindi talaga nila kaya. Itong sila Hinata at Moss ay meron ngayon tig-2 na handle ng mga evil dragon spawns at sagad na silang 2 sa kanilang mga limits. Mukhang imposible pati para sa kanilang 2 na individually na tumalo ng 2 na magkasabay ng mga evil dragon spawns. Napaka-close daw kasi ng laban. Napakalakas nitong mga evil dragon spawns na ito at ang dahilan lang kung bakit nagagawa nitong sila Hinata ngayon na tapatan nga sila ay dahil sa kanilang advantage when it comes to combat experience. Maging itong si Testarossa ngayon ay hindi rin maganda ang dahil ang katapat nga nitong si Testarossa ay itong si Vega mismo. Sabi ni Testarossa, finally daw ay kumpleto ng material area na inisatap nga nila. Nag-reply naman itong si Vega sa kanya na ano naman daw kung kumpleto na ito. Kaya nagsalita itong si Testarossa na ibig sabihin daw nun ngayon daw kaya niya ng tuluyan na durugin siya dito. Itong si Testarossa higit na mas mataas ang skill level kung ikukumpara kay Vega. Pero ang problema several times naman na mas mataas ang existence value nitong si Vega kung ikukumpara sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.